Praise God. So, if you have your Bible with you, please turn your Bible in Leviticus chapter 8, verse 10 to 12, and Isaiah chapter 10, verse 27. Basahin po natin, sabi dito, Also Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and all that was in it, and consecrated them. He sprinkled some of it on the altar 7 times, anointed the altar and all its utensils, and the laver and its base, to consecrate them. And he poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. And Isaiah chapter 10, verse 27, It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ano ang purpose? Anong objective ng anointing of oil? Hallelujah. Ang sabi doon sa Leviticus chapter 8, makikita natin doon na lahat ng mga utensils na ginagamit sa pagsamba sa Diyos, lahat ng ginagamit ng mga saserdote, ng mga high priest sa pananambahan sa Diyos, sabi doon, it was anointed with oil. And even Aaron, he was anointed with oil to consecrate him. Ang ibig sabihin ng consecrate ay to set apart for God's use only. Amen? So lahat ng nandoon sa loob ng templo, sa loob ng tabernacle of God, nung mga panahon na yon ni Moses, hallelujah, lahat pong ito ay pinahira ng langis dahil ito'y gamit para sa Diyos. At ngayon, ang sabi ng Isaiah chapter 10, verse 27, It shall come to pass that in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and the yoke, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. You know, itong yoke dito, mga kapatid, it refers to the so-called fattening burdens. Yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ang sabi ng Bible, because of the anointing oil, it will be burden, it will be broken, it will be taken away from the people of God. So the purpose of anointing of oil is to destroy the works and the wiles of the devil in your life. Kung meron kang mga bagay na hindi maialis-alis sa sarili mo, mga kasalanan hindi mo matalikod-talikuran, sabi ng Bible, through the anointing oil, it will be taken away from you. Amen? It is not by your own might, it is not by your own power, but by the Spirit of the Lord. Mayroon tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin, but because of the Spirit of God, we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Amen? Ang gawain para sa Diyos ay hindi kayang gawin ng isang tao without the anointing of the Holy Spirit. Amen. So what we are going to do today is the impartation of God's ability and power together with the wisdom, understanding, and knowledge on how to do the things for God. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na ito po ay maranasan natin at nasain natin na matanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Bible in John chapter 5, 15 verse 5, Apart from me, you can do nothing. Kung wala kayo sa akin at ako'y wala sa inyo, sabi ng Bible, wala kayong magagawa. But in Philippians chapter 3, 4 verse 13, you can do all things through Christ Jesus who strengthens us. If Jesus Christ is in us, if the power of the Holy Spirit is in us, hallelujah, we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang magpapalakas sa atin at siya magbibigay ng kakayahan para magawa natin ang isang bagay para sa Diyos. May mga religious groups na hindi naniniwala sa banal na Espiritu. Na ang sabi nila, ang banal na Espiritu ay nung panahon lang ng mga apostoles ng Panginoon. Na ang banal na Espiritu ay hindi na nag-ooperate ngayon. Praise God. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 7, there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Take note of that. There are 3 that bear records in heaven, the Father, the Son, or the Word, which is the Son, the Word that became flesh, sabi ng John chapter 1, verse 1 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? And then, the Holy Spirit.
ang Holy Spirit po ay hindi lamang basta-basta kapangyarihan o hindi lang basta-basta power. Kasi ang paniniwala ng marami, ang Holy Spirit daw ay hindi kinakailangan bigyan ng reverence, hindi kinakailangan bigyan ng papuri. Na dahil parang kuryente lang na dumadaloy ang Banal na Espiritu. No. The Holy Spirit is a person of the triune God. Amen? We believe, this church believe that there is one God, but exists in three persons. The Father God, the Son God, and the Spirit of God, the Holy Spirit. Amen? Kaya Trinitarian tayo, naniniwala tayo na ang tatlong ito ay kinakailangan bigyan ng magkakapantay na pagkilala. Hindi kinakailangan mas mataas ang isa o mas mababa ang isa. Pantay-pantay sila sapagkat ang sabi ng Bible, these three are one. Amen? Yung iba sinasabi, tatlo ang Diyos, di ba? No, isa lang ang Diyos. Pero may tatlong persona. Amen? Mahirap bang unawain yon? Hindi ba kayang gawin ng Diyos na magkaroon siya ng tatlong persona? Makikita natin yung pagiging tatlong persona ng Panginoon nung binautismohan si Jesus doon sa Jordan River, na binaptize siya ni John, and then, ang sabi, bumukas ang langit at nagsalita ang God the Father, and then the Holy Spirit descended upon Jesus Christ as a dove. Amen? Maliwanag doon sa baptism ni Jesus, yung existence ng tatlong persona ng Panginoon. Nag-e-exist sila even before the world was created. Amen. Now, who is the Holy Spirit? Praise God. So maaaring ito po, the Holy Spirit is the least known member of the Godhead. But now I want to introduce to you the starring of today's service. Siya yung pinaka-star natin ngayon, the Holy Spirit. Hallelujah. Walang ibang starring ngayon kundi si Holy Spirit. Amen? Amen? Because this service is dedicated to Him. The Holy Spirit the Bible calls the Holy Spirit as God. Amen? Tinawag na God ang Banal na Espiritu ng Bible. Doon sa Acts chapter 5 verse 3 to 4, mababasa natin doon na si Ananias at si Sapphira, sabi diyan, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself while it remained? Was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Praise God. Tinutukoy ni Peter na itong si Ananias at si Sapphira ay nagsinungaling sa banal na Espiritu ng Diyos. So, the Bible calls the Holy Spirit God. And then, the Holy Spirit also possesses the characteristics of God. The characteristics that God alone has, pinupossess ng Banal na Espiritu ito. Una, He has eternal in nature. He has eternal nature. Bago palikhain ang sanlibutan, bago palikhain ang mundo, the Holy Spirit is hovering doon sa Genesis chapter 1 verse 2 to 3. Amen? Nandun na, nag-exist na ang Banal na Espiritu. Sabi ng Genesis 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Bago magsalita si Lord, bago magsalita si God the Father, doon sa Genesis chapter 1 verse 3, let there be light. Ang sabi doon, the Holy Spirit is hovering upon the waters. Nandun na, nag-exist ang Holy Spirit. He has eternal nature. And then, praise the Lord, He is omnipresent. The Holy Spirit is omnipresent. Kahit saan ka nandoon, nandun siya. Kahit sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, kahit sa impyerno, hallelujah, nandoon ang Banal na Espiritu. Amen? So, He is everywhere. He is omnipresent. He is omniscient. He knows everything. Kahit ano yung iniisip mo ngayon, kahit ano yung pinakamatinding problema na naranasan mo, alam ng Banal na Espiritu yan. Because He is omniscient. The same as with Jesus. He knows everything. Amen. And He is omnipotent. That means He is all-powerful. Very powerful ang Banal na Espiritu.
He is the co-creator of God in Genesis. Ano? Sabi ng Panginoon, sabi ng God the Father, let us create. Let us. Yung word na let us is plural in form. Hallelujah. The triune God was existing even before the times began. Praise the Lord. So, yun po ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Hallelujah. And the Holy Spirit also is a person. He possesses the basic characteristics of personality. John chapter 16, verse 13 to 14. However, when He, pertaining to the Holy Spirit, when He, the Spirit of truth, has come, first, He will guide you into all truth. Number 2, He will not speak in His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, and He will take of what is mine and declare it to you. So yung word na He, yung pronoun na ito ay tumutukoy sa banal na Espiritu. He is a person. Hindi lang siya basta kapangyarihan na dumadaloy na katulad ng kuryente. Pero tinawag siya ni Jesus na He. He has the ability. He has the will. He knows how to comfort. He thinks, He speak, He pray, He teach, He exercises His will. He decides. Amen? So kung ito'y kapangyarihan lang, wala siyang kapangyarihan na mag-decide. Kung ito ay katulad lamang ng kuryente, kung ang banal na Espiritu ay katulad lang ng electric power, wala siyang kakayahang magbigay ng comfort. Amen? Pero ang sabi ng Bible, maliwanag po sa sikat ng araw, na ang banal na Espiritu ng Diyos ay kumikilos, lalo na doon sa mga taong naghahanap ng katotohanan, He reveals the truth. Amen? Ang banal na Espiritu ay the same yesterday, today, and forever. Kung paano kinailangan siya ng Old Testament times, ng New Testament times, ngayong church age, hallelujah, kailangan natin ang banal na Espiritu ng Panginoon because hindi siya nag-expire. Amen? Amen? He is the same yesterday, today, and forever. Now, before the Lord Jesus Christ sent His disciples to do the mission work, hallelujah, He commanded them to tarry in Jerusalem, to wait until they were endued with power of the Holy Spirit. Sabi rito sa Acts chapter 1, verse 4 to 5, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. The promise of the Father was the Holy Spirit itself. Ano sabi pa rito? He said, which He said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. And then verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Praise the Lord. Ang banal na Espiritu, ito'y ipinangako ng God the Father sa mga disciples niya. Sa mga disciples ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, John baptized you with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Praise God. Ang nagbabaptize ng water ay si John. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ang nagbabaptize ng water ay mga pastor. Amen? But the baptizer of the Holy Spirit, remember this, the baptizer of the Holy Spirit is none other than the Lord Jesus Christ. He will baptize us with the Holy Spirit. And ang sabi ng Bible, you shall receive power. Power for what? Power to do miracles. Power to preach. Power to heal. Amen? You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ito'y isang regalo ng Diyos. Ito'y ipinangako ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya ng Diyos. Amen? If you are believer of Jesus Christ, if you believe on Jesus Christ, you are entitled for this promise. Amen? Are you ready to receive the promise of God? Hallelujah. Praise the Lord. So kapag naranasan natin itong kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid, I tell you the truth, your life will never be the same again. God will break the yoke
upon your life. He will break the bondages that controls your life. Hallelujah. Kung hindi ka makawala doon sa kasalanan na ito, hindi mo mapagtagumpayan. I tell you, once you receive the power of the Holy Spirit, you have now the power to be free. Amen? You have now the power to be delivered from all these bondages. Hallelujah. Now, what is the significance of anointing oil? So the oil symbolizes the Holy Spirit. No, simbolo lang yung oil ng banal na Espiritu. Hindi yung oil ay Espiritu Santo. No, that is just the symbol of the Holy Spirit. Remember that. Amen. Sa Old Testament, ang lahat ng mga ginagamit na utensils, maging yung mga taong ginagamit ng Diyos sa loob ng kanyang tabernacle, they were anointed with oil. Napaka-importante sapagkat consecration is ang meaning nito ay to set apart for God's use. So meaning bawat isa sa atin ngayon, once you are anointed with oil, you are consecrated for God's use only. Ang buhay mo ay nakatalaga sa paglilingkod sa Panginoon. You are considered as one of God's servant, God's minister. Hallelujah. Kaya, napaka-importante nito mga kapatid dahil ito yung nagsisimbolo sa atin na tayo po ay taglay natin ng banal na Espiritu. Hallelujah. Now, sa New Testament, brothers and sisters, sa Old Testament, yung lahat ng utensils, inanoint. Now, pati yung mga Levites, sina Aaron, they were anointed. And even si King David, before he became the king of Israel, he was anointed with oil by prophet Samuel. He was prepared for that position. Praise God. Kaya sa ating buhay, ang anointing ng Panginoon, i-explain ko sa inyo maya-maya kung ano ang kahalagahan nito para sa atin. Now, sa New Testament, the disciples were also anointed with the Holy Spirit. When they were in the upper room, in Acts chapter 2, verse 1 to 4, makikita natin doon na habang sila'y nananalangin, binili na sila ni Jesus na wag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi nyo natatanggap ang promise, ang pangako ng God the Father. And then they were gathered together in that upper room. Hallelujah. And then suddenly, there was a rushing wind. At pagkatapos nakita nila na ang banal na Espiritu ay bumababa doon sa mga disipulo ng Panginoon na katulad ng mga dilang apoy. Hallelujah. And after that, they were endued with power. Pagkatapos ng baptism in the Holy Spirit, lumabas itong mga disipulo ng Panginoon. And Peter preached the gospel. Ilan ang naborn again sa unang preaching ni Peter? 3,000 men. Isang preaching pa lang yon because of the power. Nung una, takot na takot silang lumabas. Itong mga disipulo ng Panginoon, takot na takot silang lumabas sa kalye para mag-share ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, maghintay kayo hanggat ma-receive ninyo yung power o yung baptism of the Holy Spirit. And then after the baptism of the Holy Spirit, nagkaroon sila ng kapangyarihan na ipahayag ang salita ng Diyos, na wala yung takot nila. Amen? Nagkaroon ng tinatawag na leveling up of their faith. Dati ang tawag sa mga tao o sa mga sumusunod kay Jesus ay disipulo. Wala pang baptism of the Holy Spirit na nangyayari noon. They were just a disciple of Jesus. But right after the baptism of the Holy Spirit, they were called apostles. Amen? Nagkaroon ng leveling up. Amen? Kaya sa ating mga buhay ngayon, kapag na-receive natin ang baptism of the Holy Spirit, kung tayo po'y pangkaraniwang mga tagapakinig lamang ng salita ng Diyos ngayon, right after the baptism of the Holy Spirit, meron tinatawag na leveling up of our faith. Nagkakaranas tayo ng panibagong kapangyarihan o panibagong kalakasan mula sa Panginoon. And not only the disciples were baptized by the Holy Spirit, even the Lord Jesus Christ Himself was baptized with the Holy Spirit. Before Jesus Christ started His public ministry, when He was 30 years old, hallelujah, He was baptized by the Holy Spirit. Acts chapter 10 verse 38, sabi dito,
how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Jesus Christ himself, needed the Holy Spirit. And he was baptized. Luke chapter 4 verse 18, sabi dito, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Praise God, even Jesus Christ was baptized by the Holy Spirit. He was anointed. Kaya nung na-anoint si Jesus ng banal na Espiritu, glory to God, lahat ng mga demonyo, He just commanded the demon, the devil, they go away. They flee. All the sicknesses were healed. Amen? And that is because of the power of the Holy Spirit. Remember, nung nandito si Jesus, during His earthly ministry, He was a mere man, just like you and me. Amen? Isang taong-tao si Jesus, but because of the Holy Spirit, He was able to do great things. At ang pangako ni Jesus, you will do also greater things than this, sabi ng Panginoon, when the Holy Spirit comes upon you. Ang greater things na sinasabi ni Jesus doon ay hindi yung qualitative. Amen? Dahil 3 years lang yung ministry ni Jesus. So yung sinasabing great things na sinasabi ni Jesus dito ay quantitative, mas marami. Dahil naging nalimitahan si Jesus ng panahon. Amen. So we can do also the things that Jesus Christ did when He was on earth. Kaya mga kapatid, hallelujah, kailangan natin ng banal na Espiritu ng Diyos para makagawa tayo ng himala. These hands will be used by the Lord to lay upon those who are sick, and the sick people will recover. Those who are oppressed, hallelujah, through these hands, brothers and sisters, God will deliver them. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, I want you to just open your heart and mind and soul, because later, hallelujah, we will receive it by faith. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Now, bakit natin kailangan ng anointing of the Holy Spirit? Why do we need the Holy Spirit? There are 3 things that I want you to understand. Para doon sa mga baguhan, para doon sa mga ngayon pa lamang tatanggap sa Panginoon, at para doon sa mga tumanggap na sa Panginoon, at para doon sa mga naglilingkod na sa Panginoon. Pakinggan niyo mabuti ito. Praise God. Hallelujah. So in the Old Testament, makikita natin na ang anointing of oil ay napaka-importante. So whatever things that are happening in the Old Testament can be applied in our generation. Kailangan natin ng Holy Spirit ng Diyos upang maranasan natin ang kapuspusan nito, ang kapangyarihan. Mag-manifest sa atin yung tinatawag na gifts and fruit of the Holy Spirit. Now, the anointing of oil is needed para doon sa mga newly converted. Ang sabi dito, it is because it is the seal for the redeemed. Everybody say seal. Selyo. Okay? Praise God. Ephesians chapter 4 verse 30, ang sabi po rito, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Mas maunawaan natin to sa Tagalog version, ang sabi diyan, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. So ito yung katibayan, ibig sabihin, selyo. Kapag bumibili ka ng damit, gusto mo ng original na damit o bag, sapatos, anong tinitingnan mo? Yung selyo. Amen. Kasi marami mga fake. Paano mo marirecognize ng isang Kristiyano ay totoong Kristiyano, genuine? Hallelujah, through the Holy Spirit. If the fruit and gift of the Holy Spirit is operating upon that person, that means that person is a genuine Christian. Dahil marami sa panahon natin ngayon, nakikigaya lang.
Amen? Gaya-gaya, putumaya. May dala-dala na rin mga Bible, electronic Bible. Hallelujah. Pero ang buhay, hindi ka siya sa harapan ng Panginoon. You will know the truth and the truth shall set you free. John chapter 8 verse 32. Amen? Na ang tao o ang tunay na Kristiyano ay makikita mo kapag siya ay nag-ooperate sa kanya ang bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Because this is the seal. So, authentic yung mga merong baptism o yung mga nakaranas ng baptism of the Holy Spirit. Sila yung mga authentic people of God. Gusto po ba ninyong maging authentic? Maging totoo? Hallelujah. Desire for the baptism of the Holy Spirit because this is your seal. Amen. Praise God. At it brings conviction from sin. Para sa mga bago na ngayon pa lamang tatanggap sa Panginoon, it brings conviction from your sin, of your sin. Brothers and sisters, meron tayo minsan ginagawa na akala natin tama. Pero sa harapan ng Diyos, mali. Bakit natin ginagawa? Dahil ginagawa ng marami. Amen? Ginagawa ng marami kaya parang tama na rin. Amen? Like for example, may asawa ka rito, may asawa ka sa Pilipinas. Pagdating dito, meron ka ring boyfriend, meron ka ring asawa. Tama ba yon? Mali. Pero sa tingin ng mga unbelievers, tama yon. Bakit? Wala sa kanila yung banal na Espiritu ng Diyos. Kasi ginagawa ng marami, kaya gagawin ko rin. Right? Pero sa mga tunay na anak ng Diyos na merong banal na Espiritu, merong conviction. Kapag hindi mo nararanasan ng conviction ng banal na Espiritu, there is a question mark sa buhay Kristiyano mo. Amen. Ang pagsisinungaling, mga kapatid, parang tama kapag ginagawa ng marami, lalo na kapag nakikita natin ginagawa ng mga matatanda. Akala natin tama, pero mali. Yung pagtawid sa mga pedestrian, sa hindi pedestrian, di ba parang tama? Hello? Parang tama, kasi ginagawa ng marami. Pero mali, di ba? Sa mga Kristiyano, mas maunawaan natin ang mga mali kapag nasa atin ang banal na Espiritu. Amen? There is a conviction of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Kahit yung magsalita ng mali, hindi pa lumalabas sa bibig mo, nakukonvict ka na. Amen? Pag alam mong mali yung sasabihin mo, parang meron diyang guard sa bibig mo na ayaw lumabas ng salita na yon. Pero dati, yung pagmumura, napakatunog niyan sa atin. Dahil alam natin, akala natin, tama yon. Pero pag pumasok sa atin ang banal na Espiritu, yung mga maling bagay na yon, mas madali nating makokontrol. Meron na tayong control. At yun na yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen! Amen! Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Sabi pa rito, para sa mga baguhan, it produces spiritual rebirth. It produces spiritual rebirth. Ibig sabihin, kapag pumasok ang banal na Espiritu sa atin, nakakaranas tayo na tinatawag na born-again experience. Born-again experience is not a religion. Born-again experience is a experience through the Holy Spirit. Hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng kung ano-anong mga bagay. Ito po'y, sabi ng Bible, katulad ng hangin na hindi natin nakikita at hindi natin alam kung saan ito nanggagaling at kung paano nag-ooperate ang hangin. Ganon din ang spiritual rebirth. Ito'y ginagawa ng banal na Espiritu within us. Amen? Nasa loob natin yung tinatawag na pagbabago. Ngayon, paano makikita yung pagbabago sa atin at paano natin ito mapapahayag sa tao? Katulad ng ginawa natin last Friday, nagkaroon tayo ng water baptism. Ibig sabihin, once you are baptized, you are declaring to the people, you are declaring to the world that I am a new creation. There is something inside of me that was changed. And that is our spirit. Nagkaroon ng buhay ang ating mga espiritu. Amen. It is a declaration. Yung nangyari inside of us, the things that happened inside of us can be proclaimed through the water baptism. Praise God. Kaya sa mga baguhan, mga kapatid, hallelujah, we have to experience this para magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual rebirth. Ma-regenerate yung ating mga espiritu at ma-experience natin yung tinatawag na born-again experience. Born again is not a religion. It is as experience.
experience na nangyayari sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen! Now, para naman doon sa mga tumanggap na sa Panginoon. Lahat po ba tayo rito tumanggap na sa Diyos? Pero hindi pa ginagamit ng Panginoon. Amen? Okay, remember, take note of this. Para doon sa mga tumanggap na sa Panginoon pero hindi pa nagagamit ng Panginoon sa ministry, anointing of oil is God's preparation for you to be used in the ministry. Piniprepare ka ng Diyos para sa ministry na gusto niyang gamitin ka because all of us has the ability. All of us has the gift. Amen? We have talents. Ngayon, yung iba sa atin, puro talento lang, pero hindi nagagamit. Ngayon, ang anointing of oil, mga kapatid, is God's preparation for you to be used in His ministry. Na later on, hallelujah, marirealize mo sa iyong sarili na meron pala akong gift na ito. Meron pala akong kakayahang ganito. Now, gagamitin ka ng Diyos. Remember si David, Si David po, nung inanoint siya ni Prophet Samuel, he was only 13 or 14, 15 years old. Pero naging hari siya after pa ng reign ni King Saul. Amen? Pero bata pa siya, inanoint na siya ni Prophet Samuel para i-prepare doon sa tinatawag na pagiging hari ng Israel. Hallelujah. And then, makikita natin na ang sabi ng Bible, when after David was anointed with oil, the Spirit of God rest upon him. Yung kingly anointing ng Panginoon ay napasakay David. Naranasan ni David yung anointing ng Diyos when he was anointed with oil. Kaya sa ating mga narito, wala pa man kayong ministry, hindi pa man kayo ginagamit ng Diyos ngayon, but later on, hallelujah, be prepared because after this, God will reveal unto you, hallelujah, the ministry that is for you. Meron kang talento, meron kang abilidad na gagamitin ng Diyos. And para sa mga baguhan, para sa mga tumanggap na sa Panginoon, praise God, the anointing of the Holy Spirit, once we receive the anointing of the Holy Spirit, it teaches us all things. He will teach us how to do things. He will teach us how to live right in the sight of God. And it will guide us into all truth. Nagiging mas madali sa atin, mga kapatid, ang pag-unawa sa salita ng Diyos. How many of you experience yung nagbabasa ka ng Bible hanggang sa makatulugan mo na yung binabasa mo, hindi mo pa naintindihan? Hello? Minsan, nung ako'y bata pa, sabi kasi choir ako sa simbahan dati, tumutugtog-tugtog ako sa simbahan, sabi nung pinakakora paroko namin, huwag kayong magbabasa ng Bible, dapat kami lang ang nagbabasa. Binabawalan kami magbasa. At kahit sa mga ibang relihiyon, mga ibang mga sekta, ayaw nilang magbasa yung mga miyembro ng salita ng Diyos. Bakit? Maloloko daw sila, masisiraan ng ulo. Hallelujah. Praise God. Nung nagbasa ako ng Bible, sa halip na masira ang ulo ko, praise God, naging mas matino akong tao. Amen? Dahil doon sa banal na Espiritu ng Diyos. Kung hindi mo naintindihan ang binabasa mo noon na salita ng Diyos, na Bible, kapag ikaw ay inanoint ng banal na Espiritu ng Panginoon, sabi, the Holy Spirit will teach you all things. He will remind you everything. Amen? Lahat ng nabasa mo, i-remind niya sa iyo. Ipapaunawa niya sa iyo. Mas madali para sa atin ang mag-meditate ng salita ng Diyos. Amen. Paano, Pastor, kung hindi ka nagbabasa? Walang ipapaalala sa iyo, walang ituturo sa iyong banal na Espiritu because everything na ituturo sa iyo ng banal na Espiritu is according to the written Word of God. Wala nang extra-extra. Amen? Everything was written in the Bible. Kaya kung nais mong maunawaan ang salita ng Diyos, praise God, you need the baptism in the Holy Spirit. At para naman doon sa mga ginagamit na ng Panginoon, sino rito yung ginagamit na ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Wala. Hallelujah. Nahihiya. Para daw po doon sa mga ginagamit na ng Panginoon. Alam niyo yung mga sasakyan, kapag ka-overuse na yung langis niyan, kinakailangan ng change oil. Amen? Kailangan ng change oil para maging mas maganda yung takbo ng sasakyan.
So para sa mga ginagamit na ng Diyos, hallelujah, because maaaring ang last na pag-anoint sa atin ay nung panahon pa ng hapon. Matagal ng panahon. So kailangan nating mag-change oil. Amen? Because anointing of oil, tandaan natin, it gives us the power for service. It gives us the power for service. Yung tinatawag na dunamis, the power of God, dynamite. Nag-i-explode tayo. Amen? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At ang anointing of oil, hallelujah, tinatawag itong extra touch of God. Wow. Everybody say, extra touch of God. Meron po ba kayong napapansin? No? Meron sa atin, o meron tayong makikita ng mga tao na magagaling kumanta, pero dahil wala sa kanya yung anointing ng Panginoon, wala kang nararamdaman. Basta naaaliw ka lang, no? Hindi nagmi-minister sa iyo yung kanyang ginagawa. Amen? Pero i-compare mo doon sa taong inanoint ng Panginoon, anointed by God, kahit na mas magaling kumanta ito, versus dito sa pangkaraniwang singer na ito na inanoint ng Panginoon, pag kumanta sila pareho, meron kang mararamdamang kakaiba. Bakit? Dahil doon sa extra touch of God. Si Peter, si John, lahat ng mga disipulo ng Panginoon, they were just ordinary people. But God used them in an extraordinary way. Why? Because of the extra touch of God. Amen? Pangkaraniwang mangingisda lang itong mga to. Pero dahil sa extra touch of God, hallelujah, they have experienced, they did many extraordinary things. Hallelujah. Kahit sa pagsasayaw, kapatid, kahit gaano kakagaling sumayaw, kung wala ang anointing ng banal na Espiritu sa iyo, para ka lang nagpe-perform sa harapan. Pero, kung magaling kang sumayaw, tapos inanoint ka pa ng Diyos, nagkaroon ka pa ng extra touch of God, hallelujah, mas lalo kang nagiging mas matindi yung bawat kumpas ng iyong mga kamay. Amen? Hindi kayo naniniwala eh. Parang, praise God. Kaya meron tinatawag na extraordinary miracles. Why? Because of the extra touch of God. And the anointing of oil, brothers and sisters, that is the extra touch of God in your life. Kapag matalino ka, nagkaroon pa ng extra touch of God, lalo ka pang tumatalino. Amen? Kung full of wisdom ka, man of wisdom ka, hallelujah, mas lalo ka pang nagkakaroon ng wisdom sa lahat ng bagay. Makita natin yung mga tao dati na pangkaraniwan lamang na paupo-upo diyan, matatalino pero hindi ginagamit ng Diyos. Kapag nagsalita sila, parang walang nangyayari, parang hindi natin pinakikinggan. Pero nung inanoint ng Panginoon, hallelujah, nung nagsalita dito sa harapan, lahat tayo namamangha. Amen? Lumalabas yung kanyang katalinuhan at the same time yung anointing ng Panginoon ay nag-ooperate sa kanyang buhay. Kaya namamangha tayo. Meron ba kayong napapansin sa mga kamanggagawa natin na ginagamit ng Panginoon dito? Hello? Yung mga bunga ng ating pong discipleship, they experience that extra touch of God. Kapag nagpipreach sila ngayon, makikita natin, merong nangyayari because of the anointing of the Holy Spirit. At alam ko na hindi lamang para ito sa mga disciple natin. Ito'y para sa lahat ng mga nagnanasa na makareceive ng baptism of the Holy Spirit. So brothers and sisters, hallelujah, the power of God or the anointing of God, hallelujah, it empowers us in our prayer life na mas lalo nagiging malalim ang ating pananalangin. Anointing of oil, mga kapatid, is also being used in manifesting the healing power of God. Kung gusto nating makagawa, makapag-perform ng mga signs, wonders, and miracles, hallelujah, we need the anointing of the Holy Spirit. Now, ang tanong, Pastor, how can I receive the anointing of the Holy Spirit? Hallelujah. Una, we have to receive Jesus as our Savior. Ito po yung pangunahing paraan kung paano natin matatanggap ang Espiritu Santo ng Panginoon. Kailangan meron tayong personal na relationship kay Jesus. Kapag wala si Jesus sa buhay natin, imposible na matanggap natin ang banal na Espiritu ng Panginoon.
kailangan muna nating isuko ang buhay natin kay Jesus. Amen? Kailangan nating magkaroon ng koneksyon sa anak ng Diyos. Dahil si Jesus ang nangako, so siyang magbibigay sa atin ito. We cannot be baptized by the Holy Spirit unless na meron tayong relationship sa anak ng Diyos. Pangalawa, we have to desire for it. We have to desire for it. Brothers and sisters, ang sabi ng John chapter 7 verse 37, if anyone thirst, let him come to me and drink. Luke chapter 11 verse 11 to 13, if a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give you the Holy Spirit to those who ask Him? You have to desire for the Holy Spirit. Amen? Dahil kapag ang puso natin ay naglulong for the power of the Holy Spirit, God will give it to you. Those who are thirsty, sabi ng Bible, they will be filled. Pastor, tigang na ako, tuyot na ako. Baka hindi ko matanggap ang banal na Espiritu. Tuyong-tuyo na ako, Pastor, dahil sa dami ng problema ko. Brothers and sisters, may I ask you a question? Hindi ba mas madaling magliyab yung mga tuyo? Amen? Kapag karamdam mo sa sarili mo na tuyot ka na, halos mag-backslide ka na, halos umayaw ka na sa pananampalataya sa Lord, that is the best time for you to receive the baptism of the Holy Spirit. Kailangang sindihan ang iyong spirito. Yung mga tigang, yung mga tuyo, iyon ang kinakailangan makareceive. At iyon ang napakadaling mag-spark. Amen? Sabi ng Panginoon sa Ezekiel, doon sa mga dried bones, I will give my spirit upon them. Hallelujah. Doon sa mga tuyo. Amen? Doon sa mga dry and thirsty land. Hallelujah. Where there is no water, sabi ng Bible, I will give them water. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Amen. God will fill us with the Holy Spirit if you will desire for it. And remember this, our hearts must be prepared. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay ang puso natin, mga kapatid. God looketh at the heart. Amen. Bago ka punuin ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu, kailangan malinis ang ating pong sisidlan. Ang puso natin, ang sisidlan ng banal na Espiritu, kailangan maging malinis. Kapag may dumi sa ating mga puso, mga kapatid, ito'y magiging sagabal sa pagbuhos at pagdaloy ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kailangan walang tuod na nakalagay doon sa ating mga puso. Alam niyo yung tuod? Ito po yung mga pinagputulan ng mga kahoy. Kapag ang isang tuod ay nakalagay sa gitna ng baha, no? Kapag may tuod kang nakita sa gitna ng baha, makikita mo ang mga sumasabit diyan mga basura. Amen? Sumasabit ang mga basura. Nagkakaroon ng nagka-clot ang baha, hindi makadaloy ang tubig dahil doon sa nakatambak na basura. Kung merong tuod sa puso natin, mga kapatid, the Holy Spirit will not flow upon you. Kaya kailangan isuko natin lahat ng mga nalalaman natin o naaalala natin mga kasalanan. Isuko natin sa Panginoon. Let us be consecrated. And then, let us remember the 4 things. 4 simple words. Una, renounce. Let us renounce, katulad sinabi ko kanina, renounce every sin. Mga hidden sin na ginagawa pa natin hanggang ngayon. Renounce them. Amen? Ask forgiveness from the Lord. Hallelujah. Pangalawa, relax. Do not be afraid. Merong ilan sa atin natatakot at na tanggapin dahil baka ako mapahiya or baka ako matumba. Baka ako magwala o mawala sa ulirat.
Kasi meron tayong napapanood ng mga tao na i-slain. Kapag ka naramdaman ninyo na kayo po ay nai-slain, no? Hayaan lang natin na ma-slain tayo. Huwag po ninyong pigilan. Sa mga ushers, please. Ano? Responsibility ninyong saluhin ang mga taong ito. Kapag nabagok ang ulo nila, kayo ang sisisihin namin. Amen. So kapag ka nararamdaman natin na tayo po'y napupuspos na ng banal na espiritu, hallelujah, at ang bibig natin, hindi na natin makontrol, no, lumalabas sa bibig natin yung tinatawag na speaking in tongues, iba't ibang wika na nanggaling sa banal na espiritu ng Diyos. That is the initial proof that we are baptized by the Holy Spirit. Amen? Nagsisimula yan sa pamamagitan ng pagsasalita ng hallelujah, 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 hanggang sa mag-iba na yung utterance mo. Amen? Just speak, just speak. Amen? Just release it. And relax. Amen? Ngayon, kung may nakikita ka na medyo lumalakas ang boses, katabi mo malakas ang boses, hallelujah, wag mo intindihin yon. Intindihin mo yung ikaw mismo. Dahil ikaw gusto ng Diyos na i-baptize. Huwag kang papadistract dito sa mga nasa paligid mo. Amen? Kailangan natin ng kapuspusan ngayon ng banal na espiritu. Don't be tense. And then, number 3, receive. Receive the Holy Spirit by faith. According to Mark chapter 11, verse 24, whatever you ask in prayer, believe that you receive them and you shall have them. Yung mga pinapanalangin natin, panampalatayanan daw natin na tinanggap na natin, past tense, tinanggap na natin at ito nga ay matatanggap nga natin. Kaya, mga kapatid, do not rely on your emotion. Minsan may mga tao na masyadong emosyonal, hindi ko naramdaman, hindi ako kinilabutan, hindi ako umiyak, kaya hindi ko natanggap ang banal na espiritu. No. Once you said, Lord, I want to receive it by faith, then by faith you receive them. Amen? Huwag kang mag-rely doon sa naramdaman mo, huwag kang mag-rely doon sa pag-iyak mo, dahil hindi ka naiyak, hindi mo natanggap. No. Dahil hindi ka kinilabutan, hindi mo tinanggap. No. It is according to your faith. Amen. Let it be done according to your faith. Sabi ng Bible, kung ano yung hinihingi mo, let it be done according to your faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo nakikita, pero by faith, tinanggap mo siya. And then last, respond. What do you mean by respond? You have to respond doon sa utterance. Kung itinutulak ka ng banal na espiritu na mag-speak in other tongues, then speak, mag-respond ka. Kung nai-slain ka, huwag mong pigilan, kapatid, na para kang gaganong-ganong ka, ayaw mong ibigay. Ibigay mo na. Dahil meron sasalo sa'yo sa likuran. Tinitiyak ko sa iyo, huwag kang matatakot. Amen. So respond. At the same time, brothers and sisters, hallelujah, yung enablement ng banal na espiritu, kailangan mag-manifest sa atin. Mag-respond tayo doon sa tawag ng Panginoon at ang gagawin ng Diyos sa atin. Kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, let us just respond to what God wants us to do. Amen? Are you ready for this? Are you ready for the baptism of the Holy Spirit? Let's all rise